Ayan, healing verses. At yung isang healing verses na, isang healing, no? Isa sa mga healing verses, yung Exodus 16 verse 26, na ang sabi ron, I am your Yahweh Rapha. I am your Jehovah Rapha. Na ibig sabihin, I am your healing. Basahin ko Exodus 15:26, and said, if you diligently heed the voice of the Lord your God, and do what is right in His sight, give ear to His commandments, and keep all His statutes, I will put none of the diseases on you which I have brought on the Egyptians. For I am the Lord who heals you, Jehovah Rapha, Yahweh Rapha. And every day, kino-confess ko, Jehovah Rapha, Yahweh Rapha. And then, little by little, pumapantay na yung ngiti ko. Little by little, nakakapikit na ako pag natutulog. Dahil mahirap matulog ng nakamulat. Subukan nyo, no? Paano matulog ng nakamulat? Sabi ni Brother Ol, maglalagay na ng toothpick sa mata. Siguro napanood niya si Dolphy o si Chiquito o Panchito. Glory to God. And God is true to His promise. Sa ER, sabi ng doktor, Bell's palsy, in X-ray or chinek yung aking ECG, okay naman yung heart. Chinek yung head, ang tawag doon, I see. Hindi, MRI, kasi may bakal ako sa katawan, para akong 6 million. CT scan, no? At saka chinek yung blood chem, wala nang makita internally sa problem sa labas. And glory to God, ginagamit ng Panginoon ang mga medisina. Amen? At nadagdagan po yung iniinom ko, vitamin B complex. No? Glory to God, para sa nerve pala yun. At yun, nakakatulong, vitamin B complex. At pagkatapos, plenty of rest. Glory to God. And eto, 100% I am healed, I am back. Glory to God. Praise Him. Amen. Woo! Glory to God. Ngayon naman po, ang mensahe po natin for 30 days, our journey 30 days, yung binhi ng pagpapala. Sino po sa inyo ang meron ng binhi ng pagpapala? Meron na lahat? Sino po yung wala? Taas ang kamay. Sige po, honestly. JB, pwede bang i-distribute natin yung mga wala? Taas po, sige. Sa ngayon, libre yan. Paglabas nyo, hindi. 85 pesos lang yan. At may free po yung e-book. At pwede nyo po yung bayaran hulug-hulugan for 12 months. 85 pesos. Ito po. Sino po yung tumaas ang kamay? Ayaw na tumaas kasi may bayad daw. Ayan, si Ate Luz, Sister Imelda, si Che. Yun na pa. Ayan. Yun na pa. Ayan, so ilista nyo lang po yung mga pangalan po ninyo at mamaya po ipapadala ko sa inyo yung e-book. Kasi minsan baka makalimutan natin dalhin sa ating mga Bible study o sa ating mga cell group. Sabihin po, ay nakalimutan ko. At least yung e-book, hindi nyo makakalimutan dahil yung cellphone nyo, sigurado hindi kayo lalabas ng bahay pag hindi nyo bitbit ng mga cellphone nyo. Tama ba? Ayan po, ayan. Binhi ng pagpapala. Ano po ang gagawin natin for the next 30 days? Nasa journey po tayo ngayon ng blessing. Sabihin mo sa katabi mo, blessing. A 30-day, this is a 30-day journey for our sowing of seeds of obedience, hard work, generosity, faith. I believe that by planting these seeds, you will reap God's blessing. Ito po ay 30-day. Kaya every day, siguro makikita nyo sa ating chat group, I'm sending out yung everyday verse natin. Yan po yung ating i-meditate daily. And then, throughout the whole week, at nakapokus po tayo sa first message natin for the week, yung
binhi o seed of obedience. Ayan po yung first week natin, seed of obedience, binhi ng pagpapala. And then following week naman, 4 po yan, yung pillars ng God's blessing, a 30-day God's blessing. Yung second week natin, following week after this seed of obedience is yung seed of hard working. Amen? Yung binhi ng pagiging masipag. Ayan. Ayan po yung pangalawa. No? Pangatlo, the week after, 2 weeks after dyan, yung third week natin, sa message is seed of generosity. Yung binhi naman ng pagbibigay. And the fourth week sa ating 30-day journey, yung seed of faithfulness, yung pagiging tapat or loyal, consistent sa ating Panginoong Jesus. Kaya po, dito ang message natin, ito po yung kabuuan o yung summary ng journey natin for the next 30 days. Kaya dapat po lahat po tayo may booklet. Amen ba? Dahil every day, nandito po yung mga messages, nandito rin po yung mga topic on the next week or the next 4 weeks ng ating Sunday service. Meron pa dyan. No? Kaya, at meron tayong e-book naman. So, ibigay nyo lang yung names ninyo, yung mga nag-register or yung kumuha po ng binhi ng pagpapala. Amen. So, ito po yung ating message. Si Pastor Sunny, na-mention niya dun sa preaching niya kanina, 10 years ago or 11 years ago, 2016, ay inudyukan siya ng Panginoon na isulat itong booklet ng binhi ng pagpapala. At meron tayong kapatiran, si Brother Larry, kung naririnig niya, no? Meron siyang patotoo video sa ating anniversary kung paano po pinagpala ng Panginoon ng kanilang pamilya. Si Brother Larry, driver po yun sa Uwabel, at binabible study po namin sila sa Cainta, tama ba? At pag umuulan, binabaha po yung kanilang lugar doon sa Cainta. And glory to God, at napadpad sila sa Tarlac, nagkaroon po ng pagkakataong nagkaroon siya ng truck at pagkatapos the rest is history. Dumami ang kanyang truck, hindi lang yung truck. Nagkaroon pa siya ng negosyo. Ngayon po, napakalaking church po doon sa Tarlac sa this coming August 20. Nandun po kami para sa leadership, 2-day leadership camp. And hindi lamang po, nagkaroon siya ng grocery at nagkaroon pa siya ng iba pang mga negosyo. So ano po ang mensahe doon sa summary ng kanilang patotoo sa dalawang mag-asawa, Sister Beth? Sinunod lamang po nila ang principle ng pagpapala. Gusto nyo bang yumaman? Gusto nyo bang makaahon sa kahirapan? Gusto niyo bang maranasan kung paano magnegosyo at pagpalain ng Panginoon? Amen? Sundin po natin itong 30-day sowing seeds of blessing or 30-day journey to God's blessing. Praise the Lord. Kaya dito po, kung ano tayo ngayon, yun po yung ating tinanim sa mga nakalipas na panahon. Sa mga nakatapos sa mga kolehiyo, di ba? Ano yung tinanim natin? Ilang years tayong nag-aral? 6 years sa elementary, 4 years sa high school, 4 years, sometimes 5 years. Pag may mga repeat, 6 years sa college. Ilang years tayong nag-aral bago tayo naging ganap na isang citizen ng Pilipinas. 16 years. Marahil siguro kung hindi tayo nag-aral, ano kaya tayo ngayon? Yung aking pinag-aralan sa opisina, tinatawag nila akong scholar. Pastor, bakit scholar? May reason behind. Dahil yung nanay ko, meron siyang tinatagong benefits.
dumaan yung mga kapatid ko, 7 kami. Yung panganay, kinukuha niya yan para makapag-aral siya ng libre sa government dahil yung tatay ko lumaban sa World War II, USA, and Armed Forces of the Philippines nagsanib para sa World War II. Lumaban sila sa area sila ng Southeast Asia. Lumaban sila sa Vietnam, sa North Korea. Hindi ko alam paano siya nakasurvive. Pero ang chismis, tumakas daw sila sa gera. Yun ang chismis, ano? Pero hindi naman importante. Importante, lumaban sila. At pagkatapos nun, nagkaroon ng benefits. Ayun na nga, educational benefits. Dumaan yung panganay, sumunod, and then ako na lang ang inantay pagdating ng aking graduation sa high school. Sabi niya, ito ang tinatago kong benepisyo. Amen ba? And then, glory to God, nakapag-aral ako ng walang bayad. Natatandaan ko, binabayad ko 20 pesos, pang ID lang. Ano? Pang ID, nung araw, 20 pesos lang na may ID. Nagugulat yung mga klase ko, yan lang ang tuition fee mo. Sabi niya, bakit hindi ka nag-aral sa Ateneo? O kaya sa Lasal? Sabi ko naman, ano yung Ateneo? Ano yung Lasal? Ba't di ka nag-doktor? Ano ba yung ginagawa ng doktor? Wala po akong kaalam-alam. Basta't yung alam ko lang, yung engineering, dahil yun ang naririnig ko. And then, ang sabi ng isang kapatiran, huwag ka na lang mag-civil. Mag-ano ka na lang, electronic and communication engineering. Sabi ko, ano yun? No? Basta't kunin mo yun. And then, glory to God, natapos ang 5 taon, natapos ko ang pag-aaral. Nagtanim ako ng tinatawag na kasipagan. Dahil sa high school, mga bulakbol po kami, nasa ropor kami. No? Hindi kami nag-aaral, nagkokopyahan, nagbubulakbol, tumatalon kami sa mga bakod. Siguro si Brother Raul, alam niya yun dahil dinaanan niya rin yun, yung mga tagawan sumulong. Ha? Oo. And then, NCE exam, nagkokopyahan kami. Glory to God, buti lang nakapasa ako, kundi wala ako sa college. No? Ayun yung mga tinanim ko pagdating ng college, mga kapatid. Sabi ng teacher ko, Roland, pag ikaw ay hindi pumasa, ibabagsak kita. Hindi importante sa akin ang pumapasok ka araw-araw. Ay, sabi ko, ganun ba? Hindi pala importante araw-araw pumapasok. Importante, pinapasa mo ang mga lessons. Amen ba? So, dapat pala magbubuno ka ng panahon sa pag-aaral. Magtatanim ka ng panahon, oras sa pag-aaral. And glory to God, buti na lang at nag-aral akong muli. Sa college, hindi na uso yung kopyahan. Kasi kahit kopyahin mga klase mo, pag in-explain mo, hindi mo maintindihan. Lalo na pag problem solving, gagawa kayo ng mga formula on your own. Kaya kailangan mong magsunog ng kilay at pilik mata. Amen ba? Ganun po sa kolehiyo. And glory to God, after 5 years, siguro kung hindi ako nakapag-aral sa kolehiyo, hindi ako pinansin ni Sister Evelyn. Ano? Amen ba? At glory to God, buti nakatapos ako sa pag-aaral. Siya yung naghahabol, hindi ako. Hindi, wala na yun. Wala yun sa context, no? Wala yun sa context. Amen ba? Kaya kung tayo po, gusto po natin maging successful in life, magtanim po tayo ngayon sa pag-aaral. Especially yung mga estudyante. Dahil marami po siguro yung iba. Siguro kung sineryoso ko yung pag-aaral ko. Diba? Nagkaroon kami ng reunion sa high school, batch 86 kami. Nakita ko talaga sila, walang nagtapos ng kolehiyo sa kanila. For some reason. At iba-iba yung kanilang buhay. At nung nagkaroon ng pagkakataon, I prayed for them, and then sinabi ko, siguro kung hindi ko nakilala ang Panginoon, hindi ako magkakaroon ng magandang direction. Hindi ako magtatanim ng kasipagan sa pag-aaral. At hindi ko makakamit yung profession ko ngayon sa aking kasalukuyang profession. Ang alam lang nila, pastor ako, pero sabi ko, hindi lang ako nagpapastor, I'm also working sa corporate world. Glory to God. At ito na po yung yan po yung aking maiksing patotoo sa mga pinagtatanim ko, no? Kaya maaga pa lang, mga kapatid, kung gusto po natin maging successful, ang sabi ng mga magulang nating Pilipino, mag-aral ka para pagkatapos mo sa pag-aaral, ikaw ay magkakaroon ng trabaho, di ba?
Pero ang mga Chinese, iba ang principle nila. Mag-aral ka para maging magaling kang negosyante. So magkaiba, no? Outcome. Pero isa lang po yung susi doon. Ito po ang totoo talagang susi sa tagumpay. 30 days sowing of seeds of blessing or 30-day journey to God's blessing. Una, kung ano ang tinanim, siya mong aanihin. Ayan. Ito po ay nasa Galatians chapter 6. No control niyo ba? Okay. Kayo na lang mag-control. Okay. Galatians chapter 6. Ito po ang sabi na huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Boy, sinusulatan yan. Ha? Blank outline yan. Susulatan mo yan. May ballpen ka ba? Ayan. Yan po ay wala sa booklet. Yung inyong mga... May nag-print ba tayo, JB? Nag-print tayo sa kanila. Meron kayong blank outline? Wala, hindi nag-print. Okay, sulat nyo na lang po sa inyong booklet sa likod. No? Huwag ninyong lilangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay hindi madadaya ni inuman kung ang tinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Kung ang ninanasan ng laman ng sinusunod ng isang tao, kamatayan ang aanihin niya. Pero kung ang banal na spirito ang sinusunod ng isang tao, matatanggap niya mula sa Espiritu ang buhay na walang hanggan, kaya huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Dahil sa tamang panahon, tatanggap natin ang ating gantimpala kung hindi tayo susuko. Kaya nga, sa tuwing may pagkakataon, gumawa tayo ng kabutihan sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Galatians chapter 6, beginning verse 7 up to verse 10. Mangyayari ngayon ay bunga ng tinanim noon, binhi ng pagsuway. Ito po yung mga negatibo ng mga tinatawag na curse. Ito yung the opposite ng ating 30-day journey na dapat hindi na po ito yung ating ginagawa. Dapat po ang ating ginagawa ngayon yung principle of giving, of following the Lord, giving of time to be generous, giving of time not only for becoming a generous, mapagbigay, kundi magbibigay din po tayo ng tunay na pananampalataya. 4 po yun. Amen ba? Sowing and reaping. Obedience versus disobedience. Next, hard work versus laziness. Generosity versus selfishness or stingy, pagiging makuripot. Faithfulness versus unfaithfulness. Yung mga nagtatanim ng opposite for God's blessing, ito po ang mangyayari sa kanila. Binhi ng pagsuway. Sabihin mo sa katabi mo, binhi ng pagsuway. Sa Bible, meron po tayong karakter sa Bible na pag sinabing pagsuway, sino ang una nating naaalala? Si Adan at si Eva. Pumasok ang kamatayan, dapat tayo mabubuhay magpakailanman dahil sa pagsuway. Pumasok ang kahirapan dahil sa pagsuway. Pumasok ang tinatawag na aging sa Tagalog. Ano yon? Yung tumatanda, kumukulubot, nagkaka-wrinkles, pumuputi ang buhok, nalalagas ang ngipin, at iba pa dahil sa pagsuway. Ano pa ang mga sanhi ng pagsuway? Kaya may mga daga, ipis, mga peste dahil sa pagsuway. Si David, tinanong ako, sinong lumikha ng mga daga? Napag-isip ako.
Matalino kasi mag-isip, magtanong yun. Ang hirap, tingin mo kaya nilikha ng Diyos ang ipis? Mga smart question, ano? Alam niyo po ang sagot? Hindi po nilikha ng Diyos ang mga peste. Kaya nagkaroon ng peste dahil sa kasalanan. Amen ba? Kaya pumasok ang tinatawag na mga scavengers, no? Masyadong malalim, pastor, ang scavengers. Yan yung mga kumakain na marurumi. Alam niyo ba yung baboy ramo? Scavenger yung kinakain niya yung marumi sa lupa. Pastor, kumain ako kanina eh. Hindi naman, inaano na sila. Ang tawag doon? Pig, inaalagaan, pinapaliguan. Pero mamaya, may baboy pa rin. Diba? Mga babalik at babalik pa rin sa pinanggalingan. Dahil yun po, ayan ang pagkakalikha sa kanila. Amen ba? Yung mga ipis, bakit nagkakaroon ng ipis, magkakaroon ng mga daga? Dahil sa kasalanan, pumasok yung tinatawag na peste. Pumasok yung tinatawag na kahirapan. Pumasok yung tinatawag na yung kalawang. Amen? Lahat ng nakikita natin sa daigdig ay mawawala dahil sa pagsuway. Makikita po rin natin yan sa buhay ni Adan. Ang sabi ng Panginoon kay Adan sa Genesis chapter 3, Adan, nilikha ko na ang langit, nilikha ko na ang lupa, at nilikha ko ang lahat ng inyong pangangailangan araw-araw. Hindi na kayo kailangang maghanap buhay. Lahat ng bungang kahoy, kakainin nyo na lang. Mamimili na lang kayo kung ano yung gusto nyong kainin. Pero hindi kayo magugutom, hindi kayo mamamatay, hindi kayo tatanda. Kayo ay mabubuhay magpakailan-kailan pa man katulad ng Diyos. Pero ang sabi ng Diyos kay Adan, kay Eva, lahat ay makakain ninyo, wag lang yung para sa Diyos. Amen ba? Yung malaman yung tama at mali. Ano po ang nangyari? Gusto nilang maging katulad ng Diyos, tinukso sila ng old serpent, si Satanas. Ano ang sabi ni Satanas? Bumulong kay Eva, hindi kayo mamamatay. Magiging katulad kayo ng Diyos. Amen ba? Ganun po ang dyablo. Bubulungan tayo. And pagkatapos po ninyon, ano po ang nangyari? Sumunod ang tao sa diablo, serpent. Sinuway ang Diyos, nalaman nilang sila'y hubad. Wala silang damit. Parang yung mga nilikha ng Diyos. May mga damit pa sila. Yung kalabaw may damit. Yung mga papi ngayon may damit, di ba? May diaper pa nga yung iba, di ba? They were created to be like that. And we were created to be like that. Dahil siguro hindi malamig noong panahon na yun. Tamang-tamang weather. They don't need to be clothed. Pero dahil sa pagsuway, pumasok ang kasalanan, pumasok ang kahirapan, pumasok ang sumpa. Amen ba? Ano po ang sinasabi rito sa ating verse? Binhi ng pagsuway. Ngunit, kung hindi kayo susunod sa Panginoon yung Diyos at hindi susunding mabuti ang lahat ng utos niya at tuntunin na ibinigay ko sa inyo ngayon, mararanasan ninyo ang lahat ng sumpang ito. Susumpain ng Panginoon ang inyong mga lungsod, bukid, susumpain niya ang inyong mga ani at pagkain. Glory to God. Nung si Kristo ay nandoon sa Garden of Gethsemane. Ang sabi ng Diyos kay Adan, Adan, wala ka nang makakaing libre. Wala nang free lunch. No? Minsan yung word na yun, there's no such things as free lunch. Ano ibig sabihin? Pagka ikaw ay tinreat, ibig sabihin, may plano sa iyo, no? O kaya something na kailangan may ipoprovide ka rin business with that person. Sabi ng Diyos kay Adan, wala nang free lunch. Kailangan nyo ng bungkalin ng lupa. At sa pamagitan ng pawis sa iyong noo, babagsak sa lupa
at saka ka palang kakain. Dahil bago mo kainin, kailangan mo munang anihin, i-cultivate ang lupa. Kailangan mo magtrabaho, araruhin ang lupa. Pero si Jesus sa Garden of Gethsemane, yung sumpa ng lupang sinumpa ng Diyos, yung kahirapan, ito po'y si Jesus, mga kapatid, yung kanyang 7 places where Jesus shed His blood, yung isa doon, yung kanyang dugo, doon sa lupa ay bumagsak sa Garden of Gethsemane na sinasabi niya, yung sumpa ng kahirapan. Yung sumpa na kung saan ay hirap na hirap ang taong mabuhay, hirap na hirap ang taong maghanap ng hanap buhay, ay tinubos ko na. Amen? Tayong sumusunod sa Panginoon, tinubos na tayo sa sumpa ng sakit, kahirapan, at sumpa ng pagiging pulubi. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka na pulubi. Mayaman ka na, hindi mo lang alam. Glory to God. Amen? Kaya wag tayong pasaway. Sabihin mo sa katabi, wag tayong pwedeng sumayaw. No? Wag lang pasaway. Yan. Praise the Lord. Pangalawa, yung mga nagtatanim nito ay sinusumpa. Ano po, pangalawa? Ayan, binhi ng katamaran. Sino po sa Bible ang mga meron nito? Katamaran, laziness. Ano po ang laziness? Ha? Ang laziness, ang ibig sabihin, ito po ay negative trait leading to missed opportunity and lack of accomplishment. Ayan. Laziness can be a symptom of burnout, anxiety, a fear of failure. Sa Bible, sino po ang may tinatawag na karakter na lazy? Karakter na lazy. Sino po doon? Maganda yata yun, no? Tingnan natin. Si Ret. Sa Matthew 25, verse 14 to verse 30, the parable of the talents. Yung parable of talents, mayroong 3 servant, 3 empleyado. Yung isa ay binigyan ng 5 bag of golds. Sa English, ang ginamit ay talent. Kung i-research nyo, talent, which means gold. Amen? Magkano ang isang bag ng gold? Tanong natin si Cebuana Luwilier. No? O yung mga alahera dyan. Magkano 1 gramo ng gold? Di ko alam. Sino mga nagsangla? 4,000. Alam na alam, no? Natubos na ba, Brad? Imagine 400, no? 100 grams, 4,000. Grabe, no? How much more yung 1 bag of golds? Amen ba? Sabihin na lang natin, 1 bag of golds is equivalent to 1 million for the sake of this message. Amen ba? At ang sabi sa Bible, yung isang servant, yung isang empleyado ng amo, ang sabi niya, aalis muna ako, pero bibigyan ko kayo ng mga pagkakakitaan upang ang aking mga negosyo ay lumago. Amen ba? Parang si Jesus, mga anak, sabi ni Jesus, aakyat ako sa langit at ipaghahanda ko kayo ng matitirahan. Amen ba? Ipaghahanda ko kayo ng matitirahan, pero habang nandito kayo sa lupa, anong sabi ni Lord? Go and make disciples. Preach the gospel. Do what Jesus did. Amen. Ito po, binhi ng katamaran. Yung 3, nakatanggap sila lahat ng bag of golds. Yung isa, 5 bag of golds. 5 milyon. Tama?
At pagkatapos ng siguro 4 na taon, 5 taon o 10 taon, dumating yung amo, yung nakatanggap ng 5 bags of gold, ibinalik niya sa kanyang amo, "Boss, napalago ko ang ibinigay mo sa aking 5 bag of golds. Eto na, 10 bag of golds." Anong sabi ng amo sa kanya? Di ba? Isa kang tapat, mabuting alipin. Makisalo ka sa aking kagalakan, sa handaan. Pangalawang nagsulit yung binigyan ng 2 bag of golds. Sabi natin, 2 million. Pagkalipas ng 10 taon o 5 taon, bumalik ang amo, nagsulit siya. Yung 2 bag of golds, naging 4 na bag of golds. Mabuti, isa kang tapat, at mahusay na alipin. Makigalak ka sa aking kagalakan. Amen ba? Naglugot yung amo niya. At yung isa na binigyan ng 1 bag of gold, alam po ninyo, lahat tayo binibigyan ng Panginoon ng talents according to our ability. Diba? Ba't yung iba, jack of all trades, no? Ba't yung iba ang galing magnegosyo? Yan ang talents ang binigay sa kanila and they are responsible for it. Sabi nga ni Uncle Ben, yung uncle ni Spider-Man, with great power comes with great responsibility. Kaya yung mga bilyonaryo, heaven and earth is God's footstool. Lahat ng ari-arian dito sa daigdig ay gawa ng Diyos. Amen? Kung ano man ang binibigay sa atin ng Panginoon, maging responsible tayo at palaguin natin. At huwag tayong bagsakan ng katam. No? Ano nangyari sa isang servant na binigyan ng 1 bag of gold? Sabi niya, "Amo," maganda basahin natin no, sa Tagalog. Alam kong isa kang, ano ba yun? Malupit na amo. Alam po ninyo, ito po may attitude, no? may mga servant na may attitude. Basahin nga natin para mag-sink in sa atin kung paano nyo nilait-lait yung amo niya. Praise the Lord. Sa Matthew 25, verse 24, Matthew 25:24, "Then he who had received 1 talent or 1 bag of gold came and said, 'Lord, I knew you to be hard man.'" Di ba? Malupit. O mahigpit, "reaping where you have not sown. Umaani kayo pero hindi naman kayo nagtanim." Pero siya ang namuhunan. Tama ba? "And gathering where you have not scattered seed." Humahamig kayo pero hindi naman kayo ang mga nagtanim. 25, "I was afraid and went and hid your talent in the ground." Natakot po ako sa 1 bag of gold na ipinagkatiwala niyo sa akin. Sa takot ko, itinago ko na lang ang 1 bag of gold at ito na po ang inyong bag of gold sa 25. Pag-isipan po natin, mga kapatid. Sa law of interest, sabihin mo sa katabi mo, law of interest rate. May tinatawag na rule 72 rule. Yung mga magagaling sa math dyan, 72 rule. Kung ang pera mo ay inilagay mo sa bangko, magkano yung interest rate ngayon? Ha? Ang liit, no? 0.75. Siguro, time deposit, medyo mataas-taas, baka makakuha ka ng 3, ng 4, ano? So, ilang taon bago magdoble ang pera mo sa bangko? Kung 4%.
72 divided by 4%. 18 years. 18 years. Tama ba? So, sana kung nilagay niya sa bangko yung 1 million, equivalent 1 bag of gold, at least after 10 years, 72 divided by 4. Di ba? After 10 years, marahil, nagkaroon na siya ng kalahating milyong interest. Tama? Pero siguro kung magaling siya maghanap ng bangko, maghanap nga ako ng bangko na magbibigay sa akin ng 5 years, double your money, maghahanap siya ng 14.4% interest per annum na bangko o investment. After 5 years, yung 1 million niya magiging 2 million, mga kapatid. So that's the rule of 72. Amen ba? Kaya kung gusto niyo magdoble ang pera ninyo, ilagay niyo doon sa bangko na magbibigay sa iyo ng ganong amount. Rule 72. Imumultiply niyo lang yung interest. Halimbawa, magbibigay sa inyo ng 2% interest, 72 divide by 2, 36 years bago magdoble ang pera mo. Diba? O 60 years old ka na, sinasabi ni Sister Alice, 0.75 bago magdoble ang pera mo. Diba? Bangko yon. Kaya yung iba, living on interest, yung mga raming pera, nilalagay nila yung marami nilang pera sa bangko, mataas ang interest, at kinukuha lang nila monthly yung interest for their daily expense. Matalino po sila. Amen ba? I do believe tayo rin magiging matalino. Gusto niyo bang mabuhay rin na katulad nila, living on interest? Wow. Diba? Sana all, no? Sana all, mga kapatid. I do believe hindi lang sana all mangyayari sa atin kung tayo ay hindi babagsakan ng katam. No? Katamaran. Ano po ang sabi ng amo niya? Sana na lang, inilagay mo na lang sa bangko, verse 26. But the Lord answered and said to him, "You wicked, lazy servant." Yan, dito lumabas yung tamad. Sumagot ang kanyang amo, "Masama at tamad na alipin. Alam mo palang inaani ko ang hindi ko itinanim at kinukuha ko ang pinaghirapan ng iba. Bakit hindi mo na lang idiniposito sa bangko?" Yan, mas matalino pa, no? "Ang pera ko para pagbalik ko ay may makuha akong interest." Ano po ang ginawa ng amo? Itapon ninyo ang walang silbing alipin. Yan, sa kadiliman, sa labas, doon ay iyak siya at mangangalit ang kanyang ngipin. Mga kapatid, ito po yung mga prinsipyo ng Biblia na dapat inaalam natin. Amen ba? Kaya meron tayong talent, kaya hindi lumalago yung ating talent. Nandito tayo sa category na to. Pero kapag tayo po, ang sabi ng Panginoon dun sa mga masisipag, yung talent na 1 million ibigay mo sa meron na. At yung meron, bibigyan pa. Amen ba? Kaya po yung mga magagaling sa pag-cultivate ng kanilang talents, nagiging mas marami silang mga skills and talent. Yung maraming negosyo, mas dumadami ang kanilang negosyo because they are prudent, matalino, masipag, generous, mapagbigay, masunurin, at higit sa faithful. Yun po yung principle na ating pinag-aaralan ngayon. Obedient. Amen? Second, masipag, industrious, hardworking. Pangatlo, ano yung pangatlo? Faithful. Pang-apat, giver. Generous. Yun lang po yung simple natin. Binhi ng karamutan. Ano pong nangyayari sa mga madadamot? Basahin po natin. Kung may mahirap sa bayan ninyo, sa lupaing ibibigay ko sa inyo, ng Panginoon na inyong Diyos, huwag kayong maging maramot. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang, ano? Anong sagot?
Yan. Ano po, ano po ang mga taong maramot? Ano yung itsura ng mga taong maramot? Ha? Madamot. Sino kaya magandang example na madamot? Naghahanap ako ng madamot eh. Wala sa... Well, sa Bible, mayroon pong scripture, si Cain ay nagpakita ng tinatawag na may selfishness. At yung young ruler sa Matthew 19, ito yata maganda itong message na to. Yung young ruler sa Matthew 19, Matthew chapter 19, mga kapatid, tingnan natin ng konti. Itong mayamang lalaki nagtanong kay Jesus na sabi niya, Lord, ano ang gagawin ko para magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Yan, no? Maganda yan. And then sa verse 20, the young man said to him, all these things I have kept from my youth. Lord, yung sinasabi mo, para ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, ay gumawa ako ng sundin ko ang utos ng Diyos. Huwag akong papatay, huwag akong mangangalunya, huwag akong magnanakaw, huwag akong magsasabi ng kasinungalingan sa aking kapwa, igalang ko ang aking magulang, mahalin ko ang aking kapwa katulad ng aking sarili. Lord, lahat po ito ay nagagawa ko noong nagsisimula pa lang ako kahit nung bata pa. Impressive. Amen ba? Tingin nyo mapupunta sa langit itong taong to? Pwede. Tama ba? Pwede. Pero ano ang sabi ng Panginoon? Challenge siya ni Lord. Okay. O ito na lang, may last na akong request sa iyo. Total, ginagawa mo naman, sinasabi mo, sinutupad mo ang utos ng Diyos, mahal mo ang iyong kapwa, katulad ng iyong sarili. Ganito na lang ang gawin mo, sa dami ng pera mo. Na? Ang gawin mo, ibenta mo ang ari-arian mo, at yung sa dami ng pera mo, ipamigay mo. Yan, Jesus answered, if you want to be perfect, okay, gusto mong maging, ano ba sa Tagalog perfect? Ganap, no? Walang kapintasan. Gusto mong umabot ng langit at lumagpas pa ng bahagya. Ganun. Meron ba nun? Outside of heaven na yun, ano? If you want to be perfect, go sell your possessions. Ibenta mo ang iyong mga ari-arian. Napakadami ng iyong lupain, napakadami ng iyong properties. And give to the poor. Ibigay mo sa mga may hirap. Ibig sabihin, maramot siya. Ibig sabihin, yung binibigay niya, mga sobra-sobra lang, living on interest lang. Siguro, pag nabayad ko kuryente, nabayaran ko na yung tubig, nabayaran ko na yung amortization ko sa kotse. No? Siguro nakabili ko na yung mga grocery, yung sobra, bibigay ko siguro sa may hirap. Pero iba yung principle ni Lord. When the young man heard this, he went away sad. Nalungkot siya. Bakit? Kasi mas mahal niya ang kayamanan kaysa sumunod sa Diyos. May tinatawag siyang karamutan. Sabi mo sa katabi mo, huwag tayong madamot. Yung pera mo, ipamigay mo. Ayun po sinasabi ni Lord. Si Lord ang nagsasabi noon. Amen ba? Pastor, wala akong pera. Sinabi ni Lord, possessions. Kaya wala tayong may reason out sa Lord. Na, Lord, wala akong pera, pero meron tayong possessions. We can still give. Amen ba? Pang-apat, sa mga nagtatanim ng mga negatibo, kaya hindi po pinagpapala, ano po? Unfaithful. Sa English po yan. Naalala ko yung istorya kanina.
ito'y preach din ng isang great preacher sa Pilipinas, yung sirkero, yung faithfulness, yung difference between faith and belief, no? Yung belief, yung naniniwala at nananampalataya. Yung difference nun, ito po yung difference. Sabi ng sirkero, alam niyo bang kaya kong magbisikleta sa lubid kahit na isang gulong lang? Naniniwala kami. Sige. Yung sirkero, nakaabot. Nagbike, isang gulong, nakaabot sa kabila. Palakpakan yung mga tao. Okay, sino naman sa inyong naniniwalang makakabalik ako doon at may pasan-pasan pa akong isang volunteer? Sigawan yung mga tao, naniniwala kami, woo! Okay, kung naniniwala kayo, sino sa inyo ang magbo-volunteer na papasan sa aking likod at tatawid tayo sa kabila sa pamamagitan ng aking bisikleta? Tahimik yung mga tao. Sino sa inyo? Kayo? Magbo-volunteer. Di ba? Mahulog pa ako dyan. No? Wala namang insurance yan eh. No? Ayan po yung doubt. Tapos yung bata. Sumigaw, ako. Bata. Sino ba bata dito? No? Si Ezra. O kaya sino ba? Si Jaire. No? Nag-volunteer. Ako na lang. Di yung bata. Pinasan. Nakatawid sila sa lubid. Palakpakan yung mga tao. And then tinanong ng mga tao yung bata, ang galing-galing mo naman. Bakit ka nag-volunteer na sumakay doon? Hindi ka ba natatakot? Sabi ng bata, hindi po ako natatakot kasi tatay ko po yung sirkero. Alam ko po hindi niya ako ilalaglag at may pananampalataya ako sa kanya. Amen ba? Ganun po yung mga walang pananampalataya. Karamihan sa crowd, they are unbelief. Walang pananampalataya sa Diyos. Pero praise God, kung tayo po ay may pananampalataya sa Diyos, yan po ang bunga ng pagpapala. Amen? Praise the Lord. Palakpakan po natin si Jesus. Thank you, Lord. Eto na po, papasok na po tayo sa apat na kadahilanan o apat na susi ng pagpapala. Una, ang seed of obedience. Sabihin mo sa katabi mo, pagsunod. Ayan, pagiging pagsunod. Yan, kung susunod kayo, Isaiah chapter 1, verse 19. Ito po yung sinend out ko nung last night. Chapter 1, verse 19, kung susunod lang kayo sa akin, sabi ng Panginoon, ay pagpapalain ko kayo. If you will obey, says the Lord, you will eat the good of the land. Ang mga Israelites, mga kapatid, for so many years, marami istorya tayo sa Bible, makikita natin sila sumunod sa Diyos, hindi sumunod, naging pasaway. Sumunod sa Diyos, naging pasaway. And then panahon ni Jesus, hindi pa sila naniwala na si Jesus, yung seed of Abraham. Because of you, Abraham, you will be blessed and your seed, Abraham, will become a blessing to all nations. Si Jesus po yun. At dumating si Jesus sa Israel 2,000 years ago, hindi pinansin karamihan ng mga Hudyo. And sabi ni Jesus, after 70 years, yung templong itong pinagmamalaki ninyo, walang batong magkapatong sa templong ito. Nangyari po, nasan po yung temple of Jew and Solomon? Wala na, di ba? Ano nakikita natin sa Israel? Yung dome. Ano ba tawag doon? Dome of the Rock. Simbahan ng mga Muslim. Pero nandoon po yung mga historical facts, yung shinare ni Sister Jam. At nandoon din yung istorya na kung saan si Abraham, sino nakakilala kay Abraham? Pagdating sa faithfulness,
Maganda to. Mga langgam pala yung sinasite dito. Tingnan nga natin, ano sinasabi na ng mga langgam dito? Nakakita na kayo mga langgam? Nandun sa mga asukal ninyo. Ba't nga ba yung mga langgam? Ang galing maghanap ng asukal, ano? Talagang... tingnan natin. Ano yung sinasabi ng verse dito sa mga langgam na ito? Praise God. Ano lang ito. Yan. Binhi ng... Kasi pa... A muna tayo. Ayan. A muna tayo. A. Binhi ng pagsunod. Yun. Binhi ng pagsunod. Si Abraham, mga kapatid, sa land of Ur, saan ba ang land of Ur? Modern day, partly Persia or Iran, and partly Iraq. Doon nakatira si Abraham, 75-year-old Abraham. Ang sabi ng Diyos na, Abraham, gagawin kitang isang bansa. Umalis ka na dyan sa iyong bansang Iraq and Iran. No? Ano po ang sinasamba doon sa Iran and Iraq? Marami silang mga Diyos-Diyosan. At nandoon po yung istorya ng mga Chaldeans, yung mga nagbabasa ng mga stars, yung mga bituin. And lumabas si Abraham at the age of 75, at ang sabi sa Bible, siya ay nabuhay hanggang 175. Naging faithful si Abraham sa Diyos at itinuring siyang kaibigan ng Diyos dahil nire-reveal ng Diyos kay Abraham yung kanyang sikreto. Gusto niya bang i-reveal sa inyo ng Panginoon kanyang sikreto? Bago gibain o bago puksain ng Diyos ang Sodom at Gomorrah, narinig niya yung usapan ng mga anghel. Napupuksain na nila yung Sodom at Gomorrah at naisip ni Lot, nag-intercede siya, teka, nandun yung pamangking kong si Lot. Sabi niya sa anghel, Lord ang tawag niya. I do believe nandun si Jesus. Kung may 50 mga tao sa Sodom at Gomorrah, gigibain mo ba rin? Pupuksain ba? Sabi ng angel of God, hindi, because of those 50 faithful, hindi ko gigibain. And then nag-intercede na naman siya, teka, walang galang na po. 45. Basahin nyo, ang haba ng kanilang pag-uusap. 40. Tumatawa, nagtatawaran. Di ba? 35. 30. 25. And then, Lord, talagang last na. Pag may 10 na mga tapat, faithful, righteous, gigibain mo ba yung Sodom at Gomorrah? Ano sabi ni Lord? Hindi ko gigibain. Hindi ko pupuksain dahil sa 10 tapat, faithful na mga tao sa Sodom at Gomorrah. Pero the rest is history, nalaman natin. Even yung kanyang pamangking si Lot. No? Anong sabi niya sa mga re-rape niya, mga angel? Basahin sa Genesis. I think Genesis chapter 15 or 16. Nandun yung story, or I think 18, no? 19. Nandun yung story nun. Sabi ni Lot, wag na lang yung mga bisita kong anghel, ito na lang mga anak ko. Ito na lang lapain ninyo. Parang ganun no? Ibig sabihin po, yung principle doon sa Sodom at Gomorrah, napakasama na. Lalaki, babae. Magulang, anak. Wala nang matino na pag-iisip ang sabi ng Biblia. Kaya po tingnan nyo sa YouTube, talagang sunog na sunog ang Sodom at Gomorrah. Amen ba? Alam ng Diyos yung mangyayari sa Sodom at Gomorrah. Nag-intercede at naligtas lang yung pamangkin niyang si Lot at yung kanyang pamilya. Pangalawa, because of faithfulness ni Abraham sa Diyos. At the age of 100-year-old, 90 years old yung asawa niyang si Sarah, nanganak pa na ang pangalang Isaac. Nakakita na kayo, lola, nagle-labor. Punta kayo sa labor. Karamihan daw mga teenager. Mga teenager, mga nanganganak doon ngayon Di ba? 90 years old, nagle-labor. Ayan po si Sarah. Because of God's promise, nabuhay
ang bansang Israel. At nabuhay ang bansang Arab nation because of Ishmael through Hagar. Amen? Kaya nga yung plano ni US President Donald Trump, yung Abraham Accord, magkaroon ng pagkakaisa sa Middle East region. Dahil yung Abraham Accord, mawala na yung conflict. Dahil karamihan sa mga lahi ni Ishmael, kasama na yung mga surrounding countries, gusto nilang mawala ang Israel. Pag nawala ang Israel, paano pa natin paniniwalaan ng Biblia? Amen ba? Dahil ito po yung istorya ng ating Panginoon na galing sa Israel, na galing sa faithfulness ni Abraham na nangako ang Diyos sa mga lahi mo, Abraham, ang lahat ng bansa, kasama tayo sa Pilipinas, ay pagpapalain sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. At kung sino man ang tumanggap sa kanya, ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Pagpalain ng Panginoon ng kanyang salita. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Kaya po lahat po tayo, unlimited yung ating pagpapala, hindi lang pagpapalang na kay Abraham dahil sa binhi ng pagsunod. Yan po yung ating mensahe for the next 7 days. Sa inyong mga booklet, every day, isisend ko po yung ating mga verse for the day. Amen ba? Sa inyong mga Bible study, yan din po yung aaralin natin. Sa ating prayer meeting, ito rin po yung ating i-discuss. At sa likod nito, meron pong life application. Pero mas maganda po, sa Krame, meron silang everyday life application. Ano ang sinasabi ng talata patungkol sa Diyos? Ano ang sinasabi ng talata patungkol sa atin? Ano ang sinasabi ng Panginoon na gawin natin sa talatang ito ngayon? Yun po yung basic principle ng following God's command. What the passage says about God, what the Lord says about us, and what the Lord's require of us, actions that we need to do today. Amen ba? Ayan po yung pagsunod. Ano po ang sinasabi ng, sa pangalawa, ang binhi naman ng kasipagan. Sino po sa inyo masipag? Ha? May example dito yung mga ants, yung mga langgam pala. Shinare dito ni Sister Jam, mas maganda yung pagkaka-preach niya. Kung siguro panoorin niyo na lang, mas detalyado. No? May reyna pa, may mga... Pero karamihan sa mga langgam, or lahat ng mga langgam, mga kapatid, wala silang supervisor. Wala silang mga manager. Walang nagmamando sa kanila kung saan sila maghahanap ng asukal. No? Sabi nga ni Vic Soto, sa siguro pelikula yon. Huwag mong sabihin kung nasaan yung asukal, maririnig ng mga langgam. No? Natawa lang ako dun sa sa movie na yun. Ano? Matatalino po sila. Meron po silang wala pala silang mata. Meron sila antena. At dahil sa antena nila, nararamdaman nila at may binabato silang mga signal o mga liquid kung saan sila naglakad. At nararamdaman nila kung saan dumaan yung mga kasama nila, kaya sumusunod sila. Amen ba? Subukan nyo, di ba yung mga langgam, hala-hala? Putulin nyo na inyong kamay yung dinaanan nila. Anong mangyayari sa kanila? They will go astray, maliligaw sila. Mapapansin niyo, naliligaw. Kasi wala naman talaga silang binoculars. At sabihin nila, nasaan na yung dinaanan ng kasama ko? Nawala, di ba? Pero yung nagbibigay sa kanila ng senyas, nandito yung mga pagkain, yung kasama rin ang nauna. Amen ba? And then, kumukuha sila ng pagkain para pagdating ng tag-ulan, anong ginagawa nila? O, di ba? Chill na lang sila. Kumbaga sa time, ayun na yung time nila, nagboborakay sila. No? Pa-sitro-sitro na lang. Ano? Di ba? Pa-coconut na lang. No? Ano bang pagkain natin dyan? Oh, may strawberry ako dyan sa rep. Siguro ganun po sila.
Nag-iimbak po sila ng pagkain sa araw ng summer. Para pagdating ng tag-ulan, taghirap, sila po ay may pagkain. Basahin natin yung verse. Ano po yung sinasabi ng talata? Ang magsasakang masipag ay laging sagana sa pagkain, ngunit walang sapat na pangunawa ay nagsasayang ng oras sa mga walang kabuluhang gawain. Isa pang magandang masipag, yung istorya ni Joseph. Kilala niyo si Joseph? Si Joseph ay isa sa anak ni Jacob, 12 tribes of Jacob, 12 sons of Jacob. Pang-15 anak niya, si Joseph. Nagmana ng kasipagan si Joseph sa kanyang tatay na si Jacob. Amen? Si Jacob, 20 years lang naman siyang naghanap buhay para kay Laban, sa kanyang biyanan. 14 years nagtrabaho ng libre para mapangasawa niya si Rachel at si Leah. At sa pamamagitan ni Rachel and Leah, doon sila nagkaroon ng 12 anak. Amen ba? The 12 tribes of Israel. At isa doon ay si Joseph, na mana niya yung kasipagan niya sa kanyang tatay na si Jacob. Si Joseph, dahil sa kanyang pagiging mayabang, sabihin mo sa katabi mo, huwag kang mayabang. Nainggit sa kanya yung 11 niyang kapatid. Di ba? O, ito na si Joseph mayabang. Gulpihin natin, no? Ano pala siya eh, timekeeper. Tinitingnan tayo kung nagtatrabaho tayo. Ganun na, bugbugin natin. Papatayin siya, pero ang sabi ni Judah, wag natin patayin. Ibenta na lang natin sa Egypt. Binenta nila yung kanilang kapatid for 20 pieces of silver. Parang si Jesus, binenta ni Judas. Amen ba? Ano nangyari kay Joseph? Naging manager ni Potiphar. Yumaman si Potiphar sa pagiging magaling na magtrabaho, magnegosyo ni Joseph. Dahil gwapo si Joseph, di ba? Napagkurso na daha ng asawa ni Potiphar. Di ba? Ang pogi nitong batang to, no? Binatilyo. Hoy, lumapit ka. Di ba? Parang gano'n. Araw-araw, gabi-gabi, tinutokso. Pag may tukso, anong gagawin natin? Ha? Sabi nga ng iba, no? Palay ng lumalapit. Ha? Batuhin yung manok. Pero anong ginawa ni Joseph? Tumakbo. Amen ba? Ganun po, pag may tukso, takbuhan. Sabi mo sa katabi mo, pag may tukso, takbuhan. Pag may maniningil, harapin. Ha? Taguan. Wala po akong sinabing gano'n. Harapin, mga kapatid. Amen ba? Yung mga pagsubok, mga hamon ng buhay, yan po ang hinaharap. Pero pagdating sa tukso, tinatakbuhan. Matalino si Joseph. Amen ba? Hindi siya nagkasala. And then nakulong siya sa pagkakasalang hindi siya pinagbigyan. Baliktad yata, no? Sa pagkakasalang hindi siya nagbigay, no? Or bumigay sa asawa ni Potiphar. Kinulong siya sa pagkakasalang ng rape daw siya. Imagine yung promise ng Lord sa kanya. Amen? 13 years nasa kulungan. Tayo, ilang buwan pa lang tayong walang kita, walang hanap buhay siya. Si Joseph, 13 years nasa piitan. At habang nasa piitan si Joseph, naging namamahala siya sa mga jail, naging jail guard. Pati mga problema ng mga nakulong, sinasabi niya kung anong mangyari, ikaw, makakalaya ka, babalik ka sa palasyo. Amen ba? Hinuhulaan niya yung mga dreams. Ikaw, after 3 days, pupugutan ka ng ulo. Totoo naman. Nangyari. Amen ba? Kaya yung nakapunta sa palasyo, sabi niya, uy, pagka nakalaya ka,
Bitbitin mo naman, sabihin mo naman yung pangalan ko sa payroll. Wala akong kasalanan dito. Nakursunadahan lang talaga ako. Wala akong kinalaman sa isabong. Hindi ako alpha. Ganun. Ano po nangyari kay Joseph? Na naginip si Pharaoh. 7 years of blessing and 7 years of famine sa pamagitan ng illustrations. Walang makapag-interpret. Naalala ng cupbearer na, di ba? Nahulaan yung kanyang panaginip, nakabalik siya sa palasyo. Ay, mahal na Pharaoh nga pala, naalala ko ngayon lang. After 10 years. Meron pangalan Joseph doon, nakapag-interpret ng dream at sinabi niya na yung dream ko at naibalik ako dito sa palasyo. Nangyari. Pinatawag si Joseph. And then, sa kanyang interpretation, 7 years of blessing sa bansang Egypt. And 7 years of famine. At 7 years of famine, kakainin yung mga blessing for the past 7 years. Ano ang gagawin natin? Sino nagtanong? Yung Pharaoh. Alam mo, sabi ni Joseph, matalino si Joseph ha. Pero ganito ang gawin ninyo. Magtalaga kayo ng mamamahala. 7 years of good harvest. Pero, ang gawin natin sa Genesis, nasa obedience ba tayo? Hard work, no? Asan na yung aking scripture? Ayan. Joseph, sa Genesis chapter 37, mahaba pala itong story nito. Pero ito na lang po, magandang verse. Sa Genesis 47, verse 24. Pwede ba nating iyan yan? Flash. Genesis 47, verse 24. Ang sabi niya, kaya ba? Basahin ko na lang po dito sa Tagalog. Kapag aani po kayo for the next 7 years, kapag aani yung mga tao sa kanilang mga sinasaka, ibigay ninyo sa paraon ang 20%. Yan. But when the crop comes in, 7 years of harvest, pag nag-harvest yung mga farmers, magsasaka, yung 20% dalhin sa imbakan ng pamahalaang Egypt. Kaya nagkaroon ng tax na 20%. Kung kayo ay sumusweldo ng mahigit kalahating milyon, magkano ang tax nyo sa gobyerno ngayon? Kukuhanan kayo siguro 30%, no? 32%. 32%. Pag sumusweldo kayo, maabot ng kalahating milyon ang inyong sweldo. It goes to government treasure. Yung BIR, hahabulin kayo. 32%. Pero nung time ni Joseph, magkano lang ang hinihingi niyang tax? 20%. Sa bawat ani, yung 1/5 of their harvest, dalhin kay Paraon. Ang talino ni Joseph. Amen ba? Nagkaroon ng maraming, ang tawag dito, stock ang government ng Egypt because of the wisdom of Joseph. I do believe, mga kapatid, kung tayo rin may ganyang wisdom ni Joseph, marunong tayong mag-imbak ng mga kinikita natin sa panahon ng taghirap, sa panahon ng famine, na walang tubig, ng tagtuyot, pinagpala ng Diyos ang Egypt. Amen ba? At umabot yung famine sa Canaan, mamamatay ang angkan ni Israel.
naligtas sila at nagpunta sa Egypt dahil doon lang sila nakakuha ng pagkain for the next 7 years na walang ulan. Amen ba? Dahil po sa katalinuhan ni Joseph, pagiging matalino, pagiging masunurin sa kaniyang pagsunod sa Panginoon. Amen ba? Praise the Lord. I do believe meron tayong ganong wisdom na katulad ni Joseph at pagiging masunurin sa Diyos. Amen ba? Praise the Lord. Palakpakan po natin si Lord. Glory to God. Ito po, last two. Haba ko nang nagsasalita, 1 oras na yata. Nanabik lang. Binhi ng pagbibigay. Ito po, mamaya, sa pagbibigay, magpipray na lang tayo. Glory to God. Ang sabi, ang mga taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Tingnan mo yung katabi mong yumayaman. Yan. Mga yayamanin. No? Don, sabi mo, Donya. Anong pangalan yan? Yan. Don. Simula ngayon, hindi na kayo takot kay money. Ha? Hindi na kayo takot kay Judith. Ano? Judith ng mga bayarin. Si Manny Ningil, no? Ano pa? Mga Bombay na yan. Amen? Praise the Lord. Tatanggihan nyo na sila dahil sila ang habol sa inyo. Sila naman ang mangungutang. Amen ba? Ang mga taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Ang mga taong sakim ay hahantong sa kahirapan. Sino po sa Bible na maalala nating nagbigay? Si Jesus, during time ng offering, habang nagbibigay kayo, si Jesus pala, tumitingin at ini-scan yung ating mga envelopes. Amen ba? Tingnan po ninyo sa Bible, si Jesus, tinitingnan niya yung mga offering natin. Sa ba yun? Sa Matthew, yung widow mites. Saan ba nilagay yun? Ayan, the poor widow, Mark 12:41. Thank you. Mark 12:41. Jesus observes people giving their offering at the temple. He sees a poor widow put a 2 very small coins, while others have large sums from their wealth. Jesus points out that this woman had given everything she had. Her generosity was measured not by the amount she gave, but by the sacrificial nature of her gift. Yung 2 mites po rito, tinawag ni Jesus yung mga disciple niya. Mga disciples, nag-observe ako sa mga kaloob natin. Ayan po, basahin niyo 41. Jesus sat down opposite the place where the offerings were put and watched the crowd putting their money on the temple treasure. Many rich people throw in large amount. And then next. But a poor widow came and put a very small coins which only a fraction of penny. Magkano ang penny sa kasalukuyang panahon? Pag bibilo kayo ng instant noodles, magkano noodles? 10 pesos, 12 pesos. Yan po yung value ng pera ng balo. Pera ng balo. Kakainin niya na lang dinner mamaya, ibibili niya ng Lucky Me o noodles. 12 pesos. Ibibigay niya pa sa Panginoon. Wala na siyang kakainin. Fasting na siya mamayang gabi. Yun yung naramdaman ni Jesus. Calling his disciple, Jesus said, "Truly I tell you, this poor widow has put more in the treasury than all others." Amen? Kung magbibigay tayo, mga kapatid, gayahin natin yung poor widow, ang bibigay niya yung the best for himself, for herself. Amen.
Yan po yung principle of giving. Last, faithfulness. Sino po sa Bible character yung maalala nating faithful? Ha? Kilala nyo si Matias? Na-mention nyo ni Sister Jam nung last Sunday. Namatay din siya sa pagsunod sa Panginoon. Sa Acts chapter 1 verse 26, pwede ba nating i-flash? Last not po. Sa faithfulness, magandang example si Matias. Si Matias, hindi siya masyadong na-mention sa scripture, pero itong verse na to, ang nagsasabi kung paanong nagpakita ng faithfulness, loyalty, being consistent, being steadfast, si Matias. And they cast lots, pinili nila kung sino yung papalit kay Judas. Sino si Judas? Si Judas yung nagbenta kay Jesus ng 30 pieces of silver, tama? Si Judas yung nagnanakaw sa mga offerings. Alam niyo ba si Judas nagnanakaw sa offerings? Makikita niyo sa John chapter 12. Ano po ang gusto nating bigyan ng diin dito? Na wag nating nakawan ng Panginoon. Amen ba? Si Judas talaga, Judas, no? Isa sa mga alagad ni Jesus, ito, bago to, John 12, verse 4 to 8, last na po ito. Please bear with me. Ngayon lang ulit ako nag-preach after 1 month and a half. Amen ba? Isa sa mga alagad ni Jesus na naroon, si Judas Iscariote, na nagkanulo sa kanya, sinabi ni Jesus, isang taong sahod ang halaga ng pabangong yan, bakit hindi na lang siya ipagbili at ibigay sa mahirap? Kala mo, ang pera, nagmamalasakit, di ba? Sinabi niya ito dahil hindi siya nagmamalasakit. Sinabi niya ito dahil siya ay magnanakaw. Bilang tagapag-ingat ng pera nila, madalas niyang kinukupitan. Ngunit sinabi ni Jesus, pabayaan niyo siya, ilaan ang pabangong ito para gamitin sa akin bilang paghahanda sa aking libing. Palagi niyong kasama ang mahihirap, pero ako, hindi niyo ako laging kasama. Si Judas ay kuripot, mandurugas, mangungupit, tama, no? At siya nagkakanulo. Disloyal. Pero ito, loyal si Matias. Balikan natin si Matias. Matias, sa Acts chapter 1, verse 26. Last na po. Hindi natin kilala si Matias. Hindi natin na ipipreach si Matias. Pero simple lang ang buhay ni Matias. I pray na gayahin po natin siya. Verse 21, therefore these men have accompanied with us. Sabing ganon, maghanap tayo ng papalit kay Judas. Verse 21, therefore of these men who have accompanied us, kasama natin, nung kasama pa si Jesus, went in out among us. Verse 22, beginning from John's baptism and the time when Jesus was taken from us. Ibig sabihin, nandun na si Matias. Time pa lang ni John the Baptist. Time pa lang na nag-i-start yung ministry ni Jesus para mag-preach to all the towns of Israel, Samaria, Judah, even in Jerusalem. Beginning from John the Baptist to the time when Jesus was taken up from us, from one of these must become a witness with us of His resurrection. Verse 21. So they proposed names, 2 names, Joseph called Barsabas, also known as Justus, and Matias. Sino ang pinili ng Diyos? And they prayed, Lord, you know everyone's house. Show us which one of these 2 have you chosen. They take over this apostolic ministry with Judah left to go where he belongs. 26, and they cast lots, and the lot fell to Matias, and he was added to the 11 disciples. Paano po maging faithful? Nung first year
ng Land Church anniversary. I was there. Parang gano'n si Matias. 20th anniversary ng Land Church. I was there. Nung nagsisimula ang church na to, doon kami inuulan sa barangay, walang bubong o walang bintana. Di ba? Kumbaga si Matias, I was there. Nung inaana yung bubungan natin, I am here. Di ba? Parang gano'n. Umulan, bumagyo, I am here. I am faithful to God. I do believe, pag i-construct na yung building na to, I am here. Di ba? Amen ba? Pagdating sa langit, mga kapatid, 12 pillars of God's temple. Kaninong pangalan yung pang-12? Matias. Sa ating pagsunod sa Panginoon, mga kapatid, kung tayo faithful, your name will be one of the pillars in heaven. Amen? Praise the Lord. Palakpakan po natin si Jesus. Pagdating sa langit, yung ispat ng mga anghel na iniwanan doon at naging mga devil, yung mga fallen angel, pagdating ng langit, maraming bakanting pwesto na iniwan ng mga fallen angels, and you will be filling their space because you are faithful, loyal, consistent, steadfast to God's service. Amen? Praise the Lord. Palakpakan po natin si Jesus. Tumayo po tayong lahat. Praise the Lord. Awitin po natin yung awit natin kanina. Glory to God. Mamaya na yung applications. Glory to God. Salamat, Panginoon, sa mensahe. Seed of obedience. Seed of following God. Obedience. Seed of being generous, giving. Seed of being faithful to God. Lord, I pray, Lord, may internalize namin po ito. May isabuhay po namin sa pangalan ni Jesus. Father's hand. Hallelujah.